Salinta, sabi ni, sabi ni Edna. Kung garapata daw tayo. Dito. Isa-isayin na natin, partner. Sige na, simulan natin, partner. Ayun, sabi ni Dilima, yung unfair and uninsult, yung sinabi ni Subiri na witch hunt. Ito, partner, oh. Tapasahin ko yung yung sa balita. Binabati natin yung maganda nating waitress, yan. Ayan, oh. Yan muna. Ayan. Yan, kaway Kaway ka yan. Ayan. Kita nyo naman, ganda sa BGC, ha? Ayan, oh. Di ba? Simulan tayo, partner. Sige, mauna ka na. Hindi, ikaw yung meron kay Castro. Castro. Pala, kay Castro. Ito pala sabi ni Castro. Babasahin ko lang na mahina. Basahin niya. Baka mamaya palayasin kami rito, eh. Ayan ang sabi, pakita ko, eh. Ayun lang. Kailangan pang bawasan. Ayan, oh. Ayan, oh. Sabi, ano sabi, oh. Magarapata nga daw, oh. Magarapata daw, oh. Ito ang sabi ni Auntie Claire, mga kababayan, oh. Pero meron po siyang sinabi rito na dapat po natin tandaan. Importante ito, eh. Kasi pagdating ng araw, pwede natin siyang singilin dito sa sinabi niya. Claire Castro, sa basher, mga garapata. Papayag kayo? Tawagin kayong garapata? Aba kami, hindi kami papayag na garapata kami. Kung tinatawag niya kami garapata, siya naman, Askal. Itlog ng garapata. Bakit itlog? Bakit hindi? Kasi, kahit paano yung garapata, marunong kumain, marunong maglakad, yung itlog. Tumabog yung sandwich ko. Dahil hindi tayo marunong kumain na social na sandwich. Ang mayaman kasi yan, eh. Yung garapata, tinitiris lang yan. At walang laman yan. Hindi, tayo nga yung garapata, eh. Isa nga, itlog nga tawag ko sa kanya. Itlog siya ng garapata, eh. Mga garapata, kung ituring ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kanyang mga basher, lalo na sa social media. Di ba? Ayon kay Castro, hindi siya nagpapa-apekto sa mga bumabanat sa kanya, lalo na sa social media. At sa halip, iniisip na lamang na mga garapata. Tandaan natin to, mga kababayan, hindi daw siya pumapatol. Hindi siya pumapatol. Baka mamaya ho kasi pagdating ng araw na mapikon na siya, hindi niya na kaya yung mga banat nitong tinatawag niyang mga garapata, magdedemanda o di kaya mag-alari sa Hontivero siya. Tatandaan namin yan, Auntie Claire. Tatandaan namin yan. Alam ko, nanonood ka, eh. Kasi paborito mong vlogger si Badong. Hi. Paborito mong vlogger si Badong, kaya tatandaan. Oy, Spencer, shout out, boss. Kamusta dyan, boss? Ito pa. Ito si Spencer, dalawa tayo. Kaya lang laging binabate, eh. Kaya nga, eh. Ito. Sabi ni Castro. Sabi ni Castro na kung pagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mga basher at obstructionist, ay masisira lamang aniya ang kanyang pag-iisip, pati na ang kanyang tungkulin ng sabayan. Talaga? May tungkulin siya sa bayan, partner? Yung banata ng mga Duterte. Ma-make news din. Fake news naman talaga siya, eh. Pinababa niya yung bilang na sa PDEA, 25,000, sa kanya 4,000 lang. Terrorist na yan. Ano tawag mo doon? Tama ba yun? Fake news yun? Fake news ka. Hindi, ang point natin dito, bakit niya naisip kaya naggarapata? Diba? Bakit niya naisip naggarapata? Kasi aso siya, eh. Ayun! Diba? Tuta kasi siya, kaya sunod-sunuran. May tungkulin. Yan na lang. Naghanap buhay pa. Hindi niya daw papatulan. Tandaan namin yung Claire, hindi mo papatulan. Baga pagdating ng araw, ito sabi niya, ang turing ko sa kanila. Sinagot na ba niya yung banat niya, no? Hindi pa, no? Kasi ngayon pa lang bumanat ang sagutin mo, Auntie Claire, yung banat ni Aiden, yung bagong banat na peke yung dokumento mo. Yung pinakita walang niya. Laman yung di ba? Yun ang sagutin mo. Tama. Ang problema, marami kang dapat sagutin, inaano mo lang, eh. Wag mo sabihin Auntie Claire, wag mo sabihin garapata din si Eden. Puta, ikaw yung aso, tinitiris ka ng garapata.
halatang-halata naman na bakit nyo gustong tanggalin si Auntie Claire. Di ba? Ay, si Auntie Claire, Si si Eden. Eden. Kasi masakit talaga sa kanila yan. Masakit talaga sa kalooban yun. Biruin mo yun, tuwing may tawag dyan sa ano nila, yung press briefing. Tuwing may press briefing, meron kang nagmamagaling ka. Di ba? Nagmamagaling yan eh. Attorney ko no. Nagmamagaling ka, nasasagot mo lahat ng katanungan. Tapos pag umenta si Auntie Claire, ay si Eden. Buti natataranta ka kung saan mo sasagutin. Hindi niya lang pagka si Eden na nagtatanong. Nagbabago na mukha. Nagbabago, yung alam mo yung siya, yung natataranta na. Oo, natataranta na, natitense. Parang sinasabi, eto na naman to. Eto na naman puta na, pahihirapan na naman ako sa sagot nito. Ganun ba, di ba? Ito yung mismong sinabi niya. Boss Badong, pakita mo baka meron kang maibabanat sa kanya rito. Okay. Ang turing ko sa kanila, yung mga walang masabi kundi manira, mga garapata. Garapata lang sila sa Adley Castro. Naninira ba tayo? Oo. Ako hindi ako naninira eh. Ako, sa totoo, naninira talaga ako kasi kinakailangan siraan dahil yun ang katotohanan. Kung ang katotohanan, paninira tawag nyo. Naninira talaga. Sabagay, yung katotohanan kasi para sa kanya, paninira na. Yan ang masakit sa kanila. Ganito kasi yan. Kapag ka nasasaktan na, kapag ka umaaray na, napapaso na sa mga ginagawa at sinasabi niya, ang pinakamadaling ang pinakamadaling panlaban dyan, dalawa pa. Dalawa. Ang pinakamadaling banat dyan, nitong mga nasasaktan, fake news, naninira, yun na lang eh. Kasi wala silang masabi matino eh. Dapat gawin nila yung katulad ng ginagawa ng mga Duterte. Sagutin yung mga issues. Oo. Dapat ganun. Dapat binatuhan kayo, sagutin nyo. Dapat ganun, hindi yung kung ano-ano sasabihin mo. Ito pa, kung palagi aniya iisipin ang mga banat sa kanya ay hindi siya makakapagsalita ng maayos. Lalo na sa kanya trabaho. Bakit? Ayun pala eh. Hindi siya na nagbisto sa sarili niya. Di ba? Kaya ka allergic kay Eden. Booking. Kasi hindi ka pala nakakasagot na maayos. Ano ba sinabi? Ano ba? Ayun, basahin mo. Yan nga yun. Di ba? Di sa pool. Kaya sa harap ni Eden, hindi ka makapagsalita talaga na maayos. Kasi ganun pala. Nabisto, saan ba nahuli ang isda pa? Sa bibig, Huli ka. sa kanya na rin ang galing eh. Sinabi ni Castro na hindi rin siya sumasagot sa mga komento sa social media dahil hindi niya sigurado kung mga tao ba ang mga bumabanat sa kanya o mga bayaran ba ng ang mga ito. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo, Auntie Claire. Bakit hindi? Bawal mo sumagot. Samantalang ang Vice President ng Pilipinas, sinasagot. Bakit? Karapatan ng tao na malaman yung mga kasagutan nyo sa mga katanungan. Lalo ka na. Kasi trabaho mo yan. PCO ka. Ano yung PCO? Presidential Communications Office. Communications Office ka. Kanino magtatanong yung mga tao? Sino magbibigay ng linaw? Hindi ba kayo? Wala iba kundi ka. Tungkulin nyo pala, hindi pala karapatan. Tungkulin ninyo na sagutin yung mga katanungan ng mga tao. Kami, hindi namin tungkulin yun. Ang tungkulin namin, ipagtanggol yung mga Duterte. At higit na lahat, banatan ka. Bumanat sa'yo. Ha? Hindi, malamig naman. Okay na ako rin. Meron pa ba? Sali mo na lang. Ganun yun. Punta naman tayo rito. Tapos ka na ba? Meron pa, last na lang. Meron pa. Kasi malulobot na to. Dapat ABS-CBN. Hindi, mamaya, ikaw na, dyan na natin hanapin. Hindi, tama na, okay na to.
At least, yun lang naman eh, garapata. Yun lang naman ang tinutumbok niya ron eh. Ito naman po si Laila de Lima, nag-react din po. Kasi bumanat na si Subiri. Nabwisit pa. Sabi ni Subiri, witch hunt lang. Ha? Witch hunt lang yung impeachment trial kay BP Sara. Ibig po sabihin, wala naman yan eh. Ang tanging gusto lang ng mga tao na yan na nag-i-impeach kay BP Sara, matanggal sa pwesto si BP Sara para mawalan sila ng kalaban. Yun diba, partner? Parang kilala mo yung tinutukoy ni Subiri kung sino yung gustong mawalan ng kalaban. Merong politikong sanay na walang kalaban, partner. Tambalos-los. Correct, di ba? Sino pa nga ba? Paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. Wala nga tayong paligoy-ligoy sa birada. Dito pa sa channel natin. Ito po, ang sabi po ni Laila de Lima, unfair and an insult. Na-insulto si de Lima. Sa sinabi ni Subiri na complainants of the House of Representatives ay impeachment trial ay witch hunt lang. Yeah. Ano masasabi mo dyan, partner? Na-insulto daw. Hindi, na-insulto daw. At unfair. Si Senator Subiri. Ikaw muna, partner. Kakain lang ako. Totoo naman eh. Wala naman talaga kayong malinaw na ebidensya. 'Di ba? Paulit-ulit lang kayo sa confidential, paulit-ulit lang kayo sa Mary Grace Piatos. Pero kung tutuusin, kung mag-iisip talaga yung mga Pilipino, ano ba ibig sabihin ng confidential fund? Confidential nga eh. Confidential nga eh. Bakit ba may Mary Grace Piatos? Kasi nga confidential. Di ba? Ngayon, kung talagang seryoso kayo na sitahin o punahin lahat ng confidential fund, bakit si BP Sara lang? Si Marcos hindi. Bakit yung iba? Wag na si Marcos. Siyempre, baka sabihin naman na, natural lang, presidente. Hindi lang naman si Marcos kasi Vice President na may confidential fund. Ang dami pang ahensya. Karamihan. Bakit si BP Sara lang? Yun ang pinakamagandang tanong. Kasi, ang gusto talaga nila, ma-impeach si Inday. Dahil, ayaw nang may kalaban sa 2028. Yun. Tama, si Subiri ron. Sang-ayon kami ron. Kaya, kitang-kita natin, partner, si Subiri kasi minority na ng Senate, umamin na siya eh. Minority sila nila Tito Soto eh. Kaya, partner, mapa-minority, sila Subiri, mapa-majority, sila Tito Soto. Hindi, kasama siya sa minority. Si Tito Soto at si Subiri. Lahat sila para po sa mawalan ng para po anong tawag doon? Ma-acquit si BP Sara. Kaya panalo na po tayo eh. Partner. Pero ito partner, sa simpleng tanungan na lang tayo. Tanong ko sa iyo. Yung alam na natin yung napakarami na nilang nagdidiin para i-impeach Inday Sara. May posibilidad kaya na mapa-impeach Inday? May posibilidad na mapa-impeach? Oo. Tingin ko, numero. Naka-live Wala. Wala pong, kaya ang susi po talaga, yung nagdaang eleksyon. Panalo na tayo nung nagdaang eleksyon. Doon pa lang eh. Kasi, eto po lagi ko po ito sinasabi sa vlogs ko eh. Pero ngayon, sasabihin ko po ito sa vlog ni PL. Dahil gines ako, pinakain ako para maging guest niya. Siya po magbabayad nito eh. Alam niyo po, noong pong midterm election, ang panalangin lang namin, manalo yung mga PDP. Para magkaroon tayo ng numero, para pag natuloy yung impeachment, ma-acquit si BP Sara. Ang kailangan lang po talaga natin, siyam. Pero, taliwas po sa inaasahan natin. Okay lang. Okay lang.
taliwas po sa inaasahan natin, mas matindi pa po ang naganap. Oo. Nanalo tayo ng 5 po yung pinanalo natin. Sama na natin yung mamangga, si Aimee tsaka to si Villar. Manggagamit lang naman talaga yan. Tatlong solid, Bongo, si Bato, tsaka si Marcoleta, at tsaka 2 manggagamit, 5. So, konti na lang, kako. Baka makuha na natin. Pero, ang nangyari po pala, natakot yung mga dating senador. No, yung tatakbo sa 2028. Ang katulad nila Subiri, nila Chis Escudero, nila Joel Villanueva, at ng iba pa. No? Natakot sila. Mahirap pala kalaban yung mga Duterte. Pwede kayong masiro sa eleksyon sa Mindanao. No? Putya, mahirap po yun. Paano ka babawi sa ibang region kung sa Mindanao laglag ka? Doon po naganap na putya, nagdalawang isip na itong mga to. Hindi pala pwedeng mag-appear o lumabas na kinakalaban mo yung mga Duterte, kundi masisiro ka pagdating sa 2028. Kaya kita nyo ngayon, kahit isumpa si Escudero ng mga dilawan, kakampi at legalista, wala siyang pakialam. Bakit? Mas magandang kakampi ang mga Duterte kaysa kalaban. Mas malaki ang chance mong manalo kung kakampi mo ang mga Duterte kaysa kalaban. Partner. Totoo. Yan ang hindi nila alam, partner. Ngayon ko lang nakita, puta, yung power ng boto ng Mindanao at saka ng Visayas. Solid. Grabe po. Talagang iiwasan nila. Di ba ipinagmamalaki nila, partner, na meron daw solid north? Wala. Wala pala. Wala solid. Pero mas naniniwala ako, partner, na merong solid south. Solid south. Solid Mindanao. Mindanao lang, hindi pati sa Mindanao talaga. Buong Mindanao, sa bagay, south naman talaga yan. Kaya sa Senate po, majority at minority, pareho po silang, siguro, yung 5 bumoto na 18-5, di ba, yung nakarambutuan. Yung 5 na yung partner, ilan na nabawas doon? Si Coco, 4 na lang siguro yan. Hindi, nadagdagan ng 2. Palagay mo na 6. Sa totoo lang, partner, dinaya na talo pa rin. Partner, ikaw naman. Ayan ang hindi nila naiisip, partner. Hindi ko malaman kung mga politiko yung mga yan eh. No? Hindi, politiko nga. Kaya nga naisip nila eh. Kalaban natin yung si Escudero. Biglang kumampi kayo sa ano. Diba? Yung ganyang klaseng politiko, matitino yan, may utak. Hindi matino. Hindi ko sana, bakit ito? Sige. Manggagamit? No. Sabihin natin lahat matino. Para pantay na. Lahat may tino, pero may utak. Kasi marunong gumasa. Kung tingin nila na kahit na itong taong ito, hindi naman ito administrasyon, itinuturing ito ngayon na oposisyon, which is itong mga Duterte, oposisyon ito ngayon itong ituring, pero magtataka ka, bakit napakalakas pa rin nila? Correct. Diba? Itong mga politiko na yung mga utak, kahit alam nilang oposisyon, hindi man natin masabing dumidikit sa mga Duterte, pero dumidikit talaga. Nakikitaan natin, partner, na mayroong kaunting pagpanig sa mga Duterte. Diba? Kaya ngayon, tulad ng Subirio, itong impeachment, makailang beses nang nakatanggap ng mga mura, ng mga Subiri, ano? Si Chis Escudero, sorry. Chis, mura, meron pag mga pagtatanong sa kanya ng mga anti-Duterte na mga politiko, di ba? Kine-question siya, di ba? At marami pa, pero nanatili si Senate President, di natin masabing kakampi, di natin masabing wala, parang nasa floating siya ngayon. Pero importante, hindi siya sinusumpa ng mga Duterte. Yun, kasi bakit? Kasi nga, nakikitaan siya ba na merong kaunting, alam niyo yun, hindi naman bias, patas. Hindi rin siya patas, partner. Talagang ang tawag dyan sa mga politiko na yan, manggagamit. Ayun na yun. Kung saan sila makikinabang. Oo, Huwag na tayo magbulan. Ayun. Yun yung Hindi naman natin kakampi yan. Yun yung isa ni partner. Gagalag natin yan, tama.
Waiter nga ni Lisa Marcos. Sa bagay, oo. Diba? Hindi nawawala sa Pero, pagiging. siyempre, kinakailangan niya ring pangalagaan yung kanyang interes. Kumontra siya sa Duterte. Talo na siya sa 2028. Hindi na siya magiging senador. Ayun. Yun. Yun yung part na. Wala yan. Hindi natin kakampihan. Kaya yan, ang konsepto natin dyan, gamitin ng mga manggagamit. Yun na lang. Di ba? Gusto nyo gamitin ng mga Duterte, i-acquit nyo si BP Sara. Di ba, partner? Ba't wala tayong nakikita comment? Hindi ko may live chat. Ayun na. Kanina pa yung comment yun eh. Live chat ba? Basic. Yung. Ayan. Sa tae at anacondas. Jer Castro. Tignan. Yung tayo. Ewan ko, sila tinutukoy. Hindi ko maintindihan. Clear? Hindi ko maintindihan. Tagay na, Kuya Phil, Kuya Rafael. Ayan, tagay. Kanina pa kami tumatagay. Hindi naman nakakalasing ito. Jose Claire Castro, we don't believe in you. Sana po, ano yun? Sana po, ano yun? Magbasa pa tayo. Mag-give up ka na sa mga Pilipino. Haba nung iba eh. Garapata, uutas sa'yo. Auntie Claire, ayan. Tama. Uy, Kuya Amik. Kaya pala kanina pa kami nagkwentuhan. Kaya dito, nga eh. busy lang kayo kakadapal. Kailan namin nabasa mga comment nyo, di lumalabas kanina eh. O ano pa iba dyan pag-uusapan, partner? Ano kasi, CPM KPL hindi ko na maalam yan. Lobat siya eh. Dapat dalawang cellphone sana to nakatutok dito eh. Kaso, lobat siya, hindi siya nakapaghanda. CP ko na lang ang gamit ko. Tapos eto, naghahanap siya ng maibabalita, content. Eto pa, may isa pang banat pala si Auntie Claire. Eto na, ayan. Eto, sabi yung may nagtanong yata sa kanya na skin and bones na lang, butot balat na lang po si Tatay Digong. Akalain mo, no? Butot balat na, nakagawa pa ng nakabanat pa to si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, pumayat, yes, pero mukhang healthy ayon kay Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni BP Sara. Yan. Ang kailangan lang po siguro ni Duterte ay exercise. Anak ng pupa. Partner, nambubuisit pa no? Exercise daw ang kailangan. Palabasin nyo ng kulungan at makapag-exercise. Hindi yung nang-aasar pa kayo. Sabihin mo sa amo mo, Claire, total, siya naman yung itinuro ni Kaufman, Attorney Kaufman, na ang prosecutor ng ICC ay nasa Malacanang. Sabihin mo dyan sa amo mo na wag siyang duwag. Wag siya matatakot kay dating Pangulong Duterte. Matanda na yan. Wala nang kapangyarihan. Oo, influensya, meron. Saan siya natatakot? Wala naman dapat sa katakutan eh. Takot siya kasi baka Wala nang kapangyarihan yung matanda. Palabasin niya. Lumaban siya ng patas. Partner, hindi naman siya natatakot na matanggal siya sa pwesto eh. Pag nawala na sila sa pwesto, yun ang kinatatakot niya. Anong tanong dito, partner? Kung lalayas ba sa pwesto yung mga animal na yan? After 2028, sa 2028, wala po sila magagawa. Hindi nila kayang ulitin yung ginawa ng tatay niya na magde-declare ng martial law. Hindi pwede yan. Nakaranas na po ng 2 palayas ng presidente mga tao. Oo, totoo. Kaya pa rin natin yan. Sabagay, no? Diyan na talagang magwawala ang tao, partner. Ilang milyon ba kailangan sa EDSA? Mas marami pa nga nagpunta ng Luneta. Naroon tayo, partner. Oo, naroon tayo. At ang pinakamatinding problema natin doon, sa dami ng tao sa Luneta, saan ka mag-CR? Oo. Diyos ko. Si Badong, doon na lang CR sa
Sa gilid. Gilid ng kalsada. Ayaw niya pa eh. Sabi ko, pwede na dyan. Wala naman sisilip sa edad mo na yun. Sisilip ka pa ba? Umagos hanggang tagos na buong kalsada, bumaha. Oo, tagawanan. Alam niyo yung yung parang nag-leak na. Gumano. Lahat ng construction worker, galit na galit sa akin. Ang dami na ipon na. Ipon na ipon dahil wala ka maiiyan. Nga eh. Kaya nung na-CR pa ako, partner, sa Luneta na ako nag-CR. Hindi, hayop si Claire Castro, isang garapata. PL, ano sabi? Oy, Kikusodo, shout out po. Yan yung mga nagpapakulay sa partner, sa Birada. Puta, okay. Mga ano mo pala yan, Oo, dami ko mga viewers na nagpapakulay sa Birada. Siya naman linta, sabi ni Nina Smith. Si Escudero, tuson-tuso. Yeah. Hindi pwedeng anti-Duterte, zero vote sila sa Mindanao. Yan. Di ba? Kaya hindi siya nagpapakita na anti-Duterte, pero pro-Marcos sa bagay, hindi na rin natin malaman yan. Alam mo, mahirap yung mga politikong ganyan. Katulad nga kanina, di ba, pinag-usapan natin si Boying. Sabi nyo, si Boying, para hindi mademanda yung mga Marcoses o yung mga kapanalig nila pag wala na sa pwesto. Ang sabi ko naman, paano kayo makakatiyak na hindi babaliktad dyan si Boying once na naging ombudsman na? Ito. Di ba? Puta, dating Duterte yan. Naalala mo, Duterte dati yan. Ito yan. Baka nga ano yan eh, baka nga tanggapin niya lang yung pagiging ombudsman niya eh. Tapos pag alam niya ng tagilid na, hindi, pag naging ombudsman na limbawa, tapos yung clamor ng mga tao siya pala magkukonvict, partner, no? Utang na, hayop na yun, no? Siguro, gigil ka ba? Nilagay ka namin doon para... Siya pala magkukonvict, no? Kilali. Pwede, partner. Oo, kila Romualdez. Kasi, alam mo, sa totoo lang, alam niyo po, Duterte po yan. Totoo. Yung mga picture nila ni John Vic at si Tatay Digo. Siya pala magkukonvict sa mga buhaya, no? Patay tayo dyan. Ganda nun. Ang nangyari, partner, parang hindi lang boomerang, partner. Alam mo yung ano tawag sa Tagalog ng tirador? Kasi hero siya nun, partner. Ay, talaga. Diba? Puta, kunwari, nanalo si BP Sara. Siyempre, alam na natin na talaga mahal pa ng mga tao si Duterte. Tapos yung ombudsman si Remulla, ang expected niya hindi gagalawin, walang dahil punta ko nag-ano rin. Yung pala tinira sila ni Remulla. Hero si Remulla. Kakalimutan ng tao yung nangyari sa anak ni Remulla na nahulihan ng maraming kus. Oo, patatawarin ng tao yan. Lalo na ng mga... Kasi pwede mangyari sa tao yung partner eh. Oo. Siyempre, bakit ba sa bumabaliktad? Minsan, kung nasa yun na lahat. Ganito lang yung partner. Tapos, tinatawag ka na ng Panginoon. Yan naman naman, matigok ka. Oo. Second life niya na yan eh. Correct. Parang ganito, partner. Parang ganito lang yan. Ganito lang. Isasampulan kita, partner. Parang dagat lang yan, partner. Ang dagat, kapag ka high tide, ang tapo ng tubig yan, papunta sa dalampasigan. Oo. Pero kapag high tide, ganun. Pagka low tide naman, palabas naman ng dalampasigan. Kaya wala ritong napupunta pag low tide, papunta dun yung Oo, ngayon, pag nagsabay yung ulan, tsaka yung low tide, high tide, nagkakaroon ng baha. Pero pag malakas na ulan, low tide, nagkataon, walang baha man na mangyayari. Meron man, mabilis humupa. Pwedeng mangyari yun, partner. Papaniwalain. Pwede talaga. Kasi si BBM, di ba tayo, unit team tayo nun. Ako, Duterte, ikaw, Marcos. Unit team tayo, di ba? Kaya ang isip natin nun, eto na yun, talagang unit team talaga to. Tapos ang susunod na kay Marcos, na presidente si Sara naman.
Oo. Baka kuman niya si Sandro naman. Parang palit-palitan lang. Oo nga, no? Di ba dati? Ganyan iniisip ko. Yung pala, puta, pag-upo, tinabla kagad yung mga Duterte. Hindi mo maiisip nung tumatakbo sila niyan, partner. Wala. Ang ganda ng relasyon eh. Puta, kala mo nga mag-shota eh. Ang kantawan pa nga natin, baka nagsaselo silam eh. Kaya nga eh. Ay baka nga, yun nga na nga yun. Eh na nga nangyayari ngayon sa selos, kaya ganyan siya. Di ba? Kaya, nung nagkabanatan, malay nyo, magbagong buhay si Remulla pag naging ombudsman na siya. Oo. Diba? Yan ang nakakatakot ng partner. Partner, basahin mo. Magbabasa na ba tayo ng comment? Oo, basa na tayo. 33 minutes na tayo. Ito sabi, alam natin na harang. Baka mamaya